Hello guys, good evening. I'm sorry, late ako. Late ako na 4 minutes. Yeah, I had a meeting with our partners in the Philippines, and we are now currently coordinating with them sa ating nalalapit na Mission Possible. So sa sobrang dami nila, medyo nalilito ako. So please continue to pray for us, no? Sa ating lahat at ating lahat to, mission natin to. Kumbaga mission ng simbahan natin. So I'm so glad to see all of you again. And syempre, bago ang lahat, batiin ko muna ang ating birthday celebrant, no? Lola Fe, happy 95th anniversary, happy 95th birthday sa inyo. At we're so happy na you're joining us tonight. Lola Fe, good evening po. Ayan. Good evening, good evening. Good evening din po sa inyo, Ate Malen and Advientos family. Good evening din kay Aldrin and Jasmine. Kuya Aldrin, Ate Jasmine, Kuya Manny, good evening sa inyo. And Lola Fe, good evening sa inyo. Okay, simulan na natin ang ating praise report and prayer request. Ayan, magsimula na kami sa inyo, Lola Fe. Good evening po, Lola Fe. Naka-mute po kayo. Good Ayan, evening po sa lahat. good evening po. Um, I praise the Lord that He has sustained us. He has blessed our church, and I'm so happy that we are we are really going forward in Amen. our work for the Lord. Although I'm not a very active participant anymore, yet I know I'm so happy what God has done for us all, especially the church. And this is your fifth year, Pastor, Six and po. we can sixth year. So Yes. we cannot imagine how we have reached that length of time. But Yes. it is good, Mm. and time passes by so quickly. And Mm. my prayer request is the same, Pastor, especially yung nasa ano na listahan na, Pastor, and that we continue to pray for one another because that's our weapon. Our prayer is our weapon against um, yung mga harm na dumarating sa atin through the enemy. Mm. Because when we are growing, the enemy is there lurking around to put Amen. us down. Mm. So we need to pray all the time for our safety, for our strength, for one another. Yun lang po. Maraming salamat, Tita Fe, Lola Fe, and we agree with you. The Lord is talagang still Thank blessing us in spite of the setback, no? Kumbaga he remains unshakable, ano. At nakakatuwa lang yung turnout, how we still keep on growing, no? Praise the While Lord. Praise the Lord. yeah, we were shed off with a huge percentage in terms of number, but Praise the Lord. God is Praise the good. Lord. God is good. God is Yeah, good. yeah. Kalimutan ko pala, Pastor. Apo. I praise the Lord. I thank Him for having given me a long life, which I had never imagined in times past. I never imagined I could reach this point of time in my life. I'm so grateful to the Lord, and I praise Him for His mercy and for His Amen. compassion, His protection and provision. Mhm. Yan pala po, Pastor. Thank you po. Maraming salamat po. Happy birthday po uli sa inyo. And siyempre, happy birthday din kay Leslie. Nagbe-birthday siya ngayon. Yan. So, good evening sa iyo, Tyrone. Magandang gabi po sa inyo, Ate Darren, Ate Janet. Good evening sa iyo, Ate Amy. Good evening, and Raimundo family. Magandang gabi sa inyo. Okay, puntahan na natin sina Ate Jasmine at Kuya Aldrin. Good evening sa inyo. Praise report and prayer request. Hi, good evening po. Um,
Nagpapasalamat po kami kay Lord kasi yung sasakyan po ni Aldrin na pick up na po namin ngayon. Kasi naglilik po siya nung nakaraang Yeah, nung ano po, mula nung bumalik po kami from the long road trip, nag-start na po siyang few drops lang na leak, and then napansin ko po na lumalakas. So nung Monday, pinatingin ko po, and then po ngayon lang po nakuha. And praise the Lord na naayos na po, magastos pero God will provide. tatlo daw po kasi yung naglilik na part. Kaya masalamat po kami kay Lord kasi safe pa rin po kami na nagamit namin yung sasakyan nung pauwi po. Yeah, safe tayo nakauwi. Yeah, yun ang importante. And Jasmine. thank you din po kay Lord. Nagpapasalamat din po kami kay Lord na safe po, and kanina nasundo si Anaya kasi Pastor, sorry po hindi po ako nakaano kasi si Anaya ako sumundo kanina No dahil problem. nga si Ali nandun sa sasakyan po. Tapos si Allison po medyo ngayong Wednesday May pasok na po may sila. pasok na po hanggang gabi na po kasi yung klase niya. It's okay. Don't worry, Yun we're po. a team. Thank you po kay Lord kasi nakauwi po kami ng safe pare-pareho po, and naging maayos naman po yung maghapon, may trabaho, nakapagtrabaho ng maayos, and nakapasok sa school ng safe naman po lahat. And also, maraming salamat po kay Lord sa blessings na binibigay po niya sa amin every day po, every day sa ating lahat po. And also yung help po natin is lahat po tayo okay po. Yun lang po, thank you po. Amen. God is good. Amen. Amen. Okay. Basa muna tayo dito. Sabi na Advente family, good evening po, praise report. Thank you, God. Thank you, God. Vince, infusion today went well at walang naging adverse reaction during the treatment. Salamat po sa prayers. All glory to God. Salamat din sa protection ni Lord sa araw-araw at sa pag-commute ni Michelle sa school. Prayer request run sa bawat isa at good health po for everyone. Happy birthday po, Lola Fe. God bless sa lahat. And thank you po. Ayan, sabi ni Ate Mai and Kuya Vince. Ayan. So, let's hear it from, okay, sino muna si Samsung SMP613? Baka si Tita Peps to. Ayan, ganun natin. Baliktad natin ang pangalan. Okay, good evening sa'yo, Ate Janet. It's your turn. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Praise report. Patuloy po na nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. It's God's protection, lalo na po yung mga bata. Driving na si Janelle sa San Diego. Talagang salamat po ako sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Hindi lang po sa pamilya ko, maging sa bawat isa po sa atin. So prayer request, patuloy pong pag-iingat pa rin po ng Panginoon pag-uwi. Saka po yung passport ko kasi nung po mag-o-taking kami, kinuha yung aking green card, ganun pala yun. Apo. May flight na kami ng 11. Nako. Sana dumating po yung aking passport. So expedited, sana dumating bago kami mag-flight. So yun po yung aking prayer request. Okay. Hindi, paano ba yun? Hindi, Ang tama ka. expedited po kasi 2 to 3 weeks. Yun po ang sabi. Tapos may mailing na 1 to 2 days. Depende dun sa ano. Pero, yun nga po, talagang asking God to move. Para po dun sa passport. Yeah, kailangan mo nga iyon. Kailangan ipag-pray natin yan. Opo, sandali lang ha. At susulat ko lang. Sandali lang po. Asan na yun? Ayan. Okay. Salamat po, Ate Janet. Magandang gabi po sa inyo, Ate Amy. It's your turn. Praise report and prayer request. Hi, good evening po sa inyong lahat. Praise report. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil dinilig niya ang prayer ng pamilya namin dahil yung pamangkin ko sa San Francisco may kaso sa sonographer siya. Parang may nagreklamo na
haras daw siya. Mabuti naman kahapon trial, wala naman daw charges na na-file, parang ganyan. So, thank you Lord doon sa Oo. ah, yun po. And ang prayer request ko po, kasi the past few days ang baba ng BP ko. So yung prayer request ko po sana maging okay ang blood pressure ko po. Ayun po. Thank you. Maraming salamat po, Tita Amy. Sulat ko lang dito. BP. Ayan. Good evening po, Raimundo family. It's your turn. Pwede po ba kayo or listening mode? Okay po. Yeah, good Good evening. evening po, Please. Pastor. Ako naman siguro magpapasalamat ako sa blessings, saka protection natin, saka nakapagtrabaho ko ng maayos, nakauwi sa bahay ng maayos. Prayer request ko, sana yung sa pamilya ko sa Pilipinas maging maayos. Yun lang po, Pastor. Yan po, sulat ko lang po dito. Thank you. Salamat po, Kuya James. Family in Philippines. Good evening, Lola Pepot. It's your turn. Tita Peps. Po ba, tita? Ay, ako po ba, pastor? Opo, kayo po. Good evening sa lahat. Good evening. Natita tuloy ako. Praise, praise report ko lang po, nakwento sa akin ni Hazel na nagkita po sila nila Mark at saka ni Ana Lu sa Shangri-La. At magkasama po sila ng 4 hours. At tuwa siya dahil ang saya daw ng pagkikita nila. Saka I thank God nakakuha na po ako na schedule ng therapy ko. So on both knees, so it will start on Friday. I thank God for that. Na sana po makalakad na ako ng walang cane. Ang prayer request ko lang po, protection pa rin kay Hazel kasi umuwi na po siya ng alas 10 ng gabi from UP to Mandaluyong. Nagbabike lang po siya. Protection sa daraanan niya na walang masamang elementong pumadlang sa kanyang pagbabike. Ano pa? Thank you din ano pa prayer request. Protection din kay David at saka patuloy na kalakasan kay Faith at saka kay Baby Cyrus. Yun lang po. Maraming salamat. Baby Cyrus. Salamat po. Ayan. So, yan, pag meron kayong gustong i-share, praise support or prayer request, or gusto nyo mag-share mamaya sa ating discussion, pwede kayong magsulat dito sa meeting chat natin. Sabi ni Ate Darren, good evening po. Praise God for daily sustenance ng Panginoon para sa lahat. And thank God din po dahil na i-celebrate ng family ko sa Pinas yung ika-60th birthday ng mama ko. Thank God for another year na binigay sa kanya. Prayer request po. Papapray po yung acid reflux ko na sana mawala. At ano ba to? Kasi 2 weeks na po ito. Thank you po. Oh, so bata pa pala ang mami ni Ate Darren. Ako naman, Ate Darren, parang pwede pala kita maging anak. Dahil ako ay malapit sa edad ng iyong nanay. Ayan, acid reflux. Ayan. Pwede pala kitang maging anak kung sakasakali, parang ganun. Ayan. Pero si Noel hindi, kasi si Noel kasing edad ko yan eh. Ayan, maaga nag-asawa sila, Pastor. Oh, okay, bata pa sila nag-asawa. Ayan. Okay. So, gandang gabi sa'yo, CJ. Good evening, good evening. Okay, ayan, papasukin muna natin si Ate Rose at si Kuya Dave. At batiin natin ng happy anniversary sa mag-asawang gala ng gala sa New York. Happy anniversary, Kuya Dave, Ate Rose. Gandang gabi sa inyo. Ayan. Magandang gabi po. Sorry po na putol kanina. Okay lang po. Magandang gabi po sa inyo, Pastor Bert. Ayan. So, kung meron kayong praise support and prayer request, ulat nyo lang po sa meeting chat or
pati yung ating question for discussion, gusto yung sumagot at hindi kayo pa pwedeng magsalita dahil baka nagpapatulog kayo ng bata whatsoever, pwede niyo pong isulat sa ating discussion as a meeting chat sa board na yon. Okay, so ayan. So, sandali lang po. Okay, good evening sa inyong lahat. At Miyerkules na naman ang gabi ngayon ng January 21, 2026. Tuwing alas 8 ng gabi, tuwing Miyerkules ay ang ating The Upper Zoom Prayer Gathering. Welcome po. At ngayon po ako ang inyong magdi-lead ng ating word, praise report, prayer request, and so on and so forth. Yan. Ako na rin ng slides and scribe. Ayan. So, okay lang naman yan, Jasmine at Allison, kasi syempre, that's why we are a team, no? Tulungan tayo. So, we also encourage everyone, no? Kung gusto nyo maging, what they call this, mag-lead ng devotion, no? This will be added to your ministry, no? Pero pag attendee ka, hindi mo siya ministry, attendee ka lang, parang gano'n. Pero if you want to be part of nagli-lead ng devotion, ayan, ma-add yan sa ministry number mo. Okay, so tapos na po tayo sa praise report and prayer request at dadako tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos or reflecting on the Word of God. Manalangin po tayo. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na muli kami na pwede magsama-sama at manalangin. Kasama ka patungkol sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa gabi na to, pagpalain niyo po mga puso namin at sagutin niyo lahat ng aming prayer request. We pray for blessing at wisdom tonight in Jesus' name. Amen. Ayan, so pag-usapan natin si Haring Solomon. Ayan. Si Haring Solomon. Ito karugtong to nung hindi naman to part ng Ecclesiastes, pero pag-usapan lang natin, no, si Haring Solomon na kumbaga sumulat ng Book of Ecclesiastes, no. At sa gabing ito ay pag-usapan natin ang pinamagatang when wisdom matters more than wealth. Ayan. Ano ba mas mahalaga sa iyo? Wisdom, karunungan, no? Pwedeng karunungan sa mundo, karunungan sa Panginoon, o karunungan spiritual, or kayamanan dito sa mundo, no? Sabi sa uh, 1 Kings 3, chapter 3, verse 9. Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. Ayan. Yun ang iniling ni Solomon eh. Umiling siya sa Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan para kaya ko po na patakbuhin itong kingdom na to na napakalaking responsibilidad. Kasi tinatanong siya ni Lord no? Kumbaga, ano ba ang gusto mo? Yan. Solomon became king, no? At a young age, napakabata niya pa. So napakalaki ng responsibility na hinaharap niya, no? Mas malaki pa sa kanya. When God offered him anything he wanted, Solomon did not ask for long life. Hindi rin siya naghangad ng kayamanan sa mundo or victory over enemies. Instead, ang hiniling niya ay wisdom specifically, no? A heart that could listen and discern right from wrong. Alam mo yung ganda na, no? Kumbaga parang parang kumbaga, no? Madalas natin papanood yung lampara, tapos pag kinuskus mo, may lalabas na genie. Tapos ibigyan kita ng 3 wishes, di ba? Pero ito, hindi to magic or katang-isip lang. Si Lord to, tinatanong si Solomon, anong gusto mo? No? Kahit ibibigay ko sa'yo bilang regalo. So, siyempre, kung tayo nun, parang pera agad. So, kaya power, parang whatsoever. Si Solomon, kakaiba. Ang hiniling niya, wisdom, di ba? Kasi nga, ang bigat ng responsibility niya, leading the people of Israel. Lalo na, napakalaki ng shoes na i-fill in niya dahil yung tatay niyang si David is the greatest king ever sa Israel. Siyempre, pangalawa kay Jesus Christ. God was pleased with Solomon's request because it showed humility and dependence on Him.
Solomon recognized that leadership without God's wisdom would fail. As a result, God not only gave Solomon great wisdom, hindi lang wisdom ang binigay, but binless din siya ng karangyaan, wealth, hindi lang basta wealth, pati honor, no? Beyond what he asked for. Kasi pwede ka naman mayaman eh. 'Di ba? Contractor ka, wala ka namang honor, 'di ba? So, hindi lang wealth, honor pa. Binigyan siya ng wisdom, binigyan siya ng wealth, binigyan siya ng honor, no? Na talagang maging kagalang-galang na hari. Solomon's life reminds us that God values the condition of our hearts more than the size of our requests. When we seek God's wisdom, first, He shapes our decisions, He shapes our character, and He shapes our impact on others. No? Napakaganda nun. Grabe, no? Ito yung si Solomon, version 1 pa to. Hindi yung pinag-usapan natin na Sunday na 1,000 yung kanyang jowa. Kumbaga, ano pa siya dito? Nagsisimula pa lang siya, no? Ang ganda ng simula eh. Tama yung simula eh. Di ba? Binigyan ng karunungan, ng yaman, ng power, ng honor. Yun lang minsan, pagka narinig mo, so minsan nalulod na tayo sa sobrang honor, sobrang power, sobrang lahat sobra. Minsan nalulunod tayo doon sa ano eh, no, sa paglaki ng ating ulo. Kaya yun, nagkamali si Solomon. Kumuha siya ng 700 asawa at saka 300 side chick, di ba? So ito yung pag-usapan natin ngayong gabi. Ayan. Question for discussions. So, meron tayong 5 questions dito. Pwede kang pumili ng isa. Kung gusto mo, maximum 2. Pero huwag mo sasagutin lahat. Kasi siyempre maraming gusto sumagot eh. No, pwede mo rin niyang isulat sa meeting chat natin. No? At kumbaga, pumili ka kung ano yung gusto mong sagutin, no, sa ating devotion for tonight. So unang tanong, why do you think Solomon asked for wisdom instead of wealth or power? No, bakit sa palagay niyo na ang hiniling ni Solomon ay karunungan imbis na karangyaan o kapangyarihan? Diba? What does Solomon, no, number 2, what does Solomon's prayer reveal about his view of God and leadership? Ayan. 'Di ba? So, yung prayer ni Solomon na humiling siya ng karunungan instead of karangyaan, anong ni-reveal sa puso niya? Anong ni-reveal ng puso niya sa Panginoon? Kung sino siya? In what areas, no, of your life do you need God's wisdom right now? Number 3. Number 4, how can we practice seeking God's wisdom before making decisions? And number 5, what might change in our lives if we consistently put God first, as Solomon did? Ayan, yan ang ating mga katanungan. Bago kayo tawagin, basa-basa muna tayo dito. Sabi po ni Tita Pepo, to Darin po, ako rin may acid reflux. I'm taking omeprazole for this as given by my doctor. Maybe it can help. I can give you some if you want. Just message me. Ay, yeah, sorry. Okay, so yun kay Darren, ang message ni Tita Pepot. Okay, simulan na natin kay Lola Fe. Lola Fe, good evening po. Kung pipili pa kayo ng isa or 2 tanong dyan, ay ano pong gusto niyo sagutin? Number 3 po. Right. In what ways of your life do you need God's wisdom right now? So this is asking of wisdom right now. So since we are not yet done with the purpose that we go to the Philippines, I'm really seeking God's wisdom. And number 1 that I'm seeking, or above everything that I am seeking, is that everything between my nephew and niece will be settled amicably. I don't want any argument to happen because I love them and I know they love me too. But my niece is
is not so considerate, and she is ayaw palugi po kahit na 1 centimeter lang ng lupa. Gusto niya yung yung simento doon talaga sa eksakto. Ay, at hindi naman kami ang may gawa. Yun namang taong naglalagay ng, anong tawag doon, yung um, measuring the area. Tapos naglalagay ng, anong tawag doon sa simento na parang poste nilalagay doon. Ayaw, Muhon po, Lola Fe. ha? Muon. Yeah, muhon. Kahit na 0.5 centimeter lang, pagagalitan pa niya yung, yung nagme-measure. So, and she is, ayaw palugi, and she has tendency to say something which is not true. For example, she said na, na nobody knows all the details of the property except she, because probably she is thinking that I have stayed long here in the Philippines, in America. But it's not that. My mother would always communicate with me everything that she would do with the house and the lot there. So I'm I I pray to the Lord that God will really help me, give me wisdom, and also because I sought the help, the advice of my children, that God will give them wisdom, because I want to have an amicable settlement between them and me and my siblings. And I want us all to know that things like this we don't carry to heaven. What is important to us is our life after the earth, after we die. And so I keep on praying to the Lord, and I have been requesting my very closest friends to help me pray. And it's just very simple way of illustrating how I need wisdom for something. And I go to the Bible. He gives me wisdom, and I pray, and I believe like David, who prayed unexpectedly, waiting for the answer. Yun lang po, very simple lang po. Amen. Salamat po. Uwi po ba kayo, Lola Fe? Opo, uuwi kami ng mga bandang Kailan po ang uwi niyo? mga end of February, Pastor. Okay, end of February. Yeah. Ha? End of February po. Baka po. Oo, sige po. Magkita Okay, tayo end. doon. Yeah. Hmm. Praise the Lord. Yeah. Magkakain-kainan tayo doon. Praise Oh, God. sumama po kayo doon sa magpi-preach po ako doon sa Montalban kung saan Sa Montalban. Oh, opo. sige. Nandun po yung simbahan na tinulungan ng simbahan natin Oh, para makita really? nyo yung yung pinatayo nilang simbahan. Oh, praise the Lord. I-bless natin, no? Oh Opo. my God, that's so wonderful. I hope that the kuya of John, uh, Mhm. um, yung magkaroon siya ng free, ka, I know he is busy, but I will convince him to spare that day para Mhm. makasama siya, maka-witness po. Oo, praise the Yeah, Lord. yeah. Plus my Yeah, brother, his dad. yeah, yeah. Yeah. Oo, At praise. tama-tama, malapit lang yun sa Panorama, sa SSS. Malapit lang po. Malapit Oh, lang po sa inyo yun eh. oh, Kasi magkatabi lang po ang Marikina at saka Montalban. no, that's good. Praise the Yeah. Lord. So, What part of what part of February, Pastor, yun? Mangyari? Sandali lang po. Ito-double check ko dito. Sandali lang po. Tingnan natin dito yung, ayan, 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 ayan. Check natin dito. Nandito yung, ano yan. Ayan. Mm. So, saan ba yun? Kung nandun na po kayo ng February 22, Sunday, Mhm. magpipreach po ako kina Pastor Sunday sa may Quezon City lang. Mm. Ayan. Tapos,
Sa Montalban, March 1, Sunday din. Oh, nandoon pa kayo. Yan, Oh, nandun praise po the kami. Lord. Praise the Yeah, March Lord. 1, Sunday. Mhm. Tapos March 8 naman, Mm. mag pipreach naman si Pastor Bert sa Botolan. Eh, Mm. mahirap nang pumunta kayo doon. Medyo malayo na yan. Malayo po yun. Sa Sa Sambales Zambales po pala yun. yun. Oo. Ayan. So, yan pagka available po kayo. Lahat ng nasa Pilipinas. Kasi mukhang madaming nasa Pinas by that time, no? Sina Din, Tita Amy rin, nandun din, mm, no? mag-ano So, tayo po after that, after the mission, we mm. will be together to celebrate the Yes, mga goodness of God doon sa bahay nila Ben at saka ni May. Opo, mag-ano tayo, mag-boodle fight tayo doon, mga La Filnas. O Sige lahat daw po. nung nasa Maynila, ng gantong panahon, nagkita-kita tayo doon. Oo. I-message naman po natin sila sa mga details. Yung Oo. address, yung ano, kung nasaan tayo. At saka Sige. nakikita naman sa Facebook kung nasaan tayo. So, Praise the Lord. yeah. Praise So, the Lord. excited tayong lahat dyan sa ating mission. Ayan. Salamat po, Lola Fe. Oh, thank you too, Pastor. Apo. Sabi po ni CJ, tingin ko po, mas pinipili po ni Solomon yung wealth. Mas pinili po ni Solomon yung wealth kasi yung wealth may hangganan. Ay, sorry. Tama ba to? Pero yung wisdom lasts for a long time. Tama ba yung sulat mo, CJ? Okay. Through wisdom, we would be able to surrender all things to God. We will have no control. We will not be the main decision maker. And by letting God lead and decide, because God never fails us and He knows what's best for us. Ayan. Baka sinasabi ni CJ, sa tingin ko po, mas pinipili ni Solomon yung wisdom. Kasi yung wealth may hangganan. Ayan. So baka yan na, medyo na-confused lang ako sa pagbasa. Okay, salamat CJ. Magandang gabi sa inyo, Jasmine and Aldrin, it's your turn. Hello po. Good evening. Sa akin po, number 4, Mhm. how can we practice seeking God's wisdom before making decisions? Tingin ko po, ano po um, to ask, to humbly ask for wisdom to God is kailangan po may personal relationship kayo with God eh. It's Mhm. like you're humble to admit that you cannot do it on your own, that you need Him, you're dependent upon Him, na alam niyo po, we know that all wisdom, all provisions, galing po kay God. So every time that we start, even when starting our day, we need to seek Him, ask for Him to fill us. And then when we make decisions, we always think, oh Lord, is this something that will glorify you? Is this something that is according to your will, Lord? I leave it up to you. I lift it up to you. And please help me to make this decision if it is the right choice. So, ganun po, Pastor. You need to have that personal relationship talaga with God eh. It's like when your children are so dependent on you, they always ask for your permission. Dad, is it okay if I do this? Dad, is it okay if I buy that? So parang ganun po eh. In everything that we do, we need to ask for God's approval. So yun po, Pastor. Thank you po. Amen. Salamat, salamat. Ito naman yun, ano, kasi kumbaga, you cannot just go outside dun sa mga kalye and approach a random person na hindi mo kilala and then magre-request ka, di ba? It is very important na meron kayong relasyon, di ba? Kumbaga, meron kayong covenant, di ba? So, kumbaga, ngayon nga medyo, no, kasi nga, since padami tayo ng padami, medyo nagle-lesson ako na kumuha ng mga, pag may nag-invite sa akin na taga-ibang church or uh, kumbaga magpapakasal or magpapadedicate or whatsoever, medyo nile-lesson ko siya ngayon dahil kumbaga, ang focus ko doon sa simbahan kasi may covenant ako doon sa nagsisimba doon sa simbahan natin, 'di ba? So dapat 'yun ang unahin ko. So parang ganoon si Lord kasi may relasyon, 'di ba? Importante yung relasyon. Salamat, Aldrin. Okay, sino ang susunod? Ate Janet, good evening po. It's your turn.
Ano po sa akin, Pastor, wisdom. Kasi kung meron ka mang wealth at wala kang wisdom, mauubos yung wealth. Mm. As if you have the wisdom, you'll be able to gain wealth. Yun lang po. Amen. Salamat po, salamat. Okay, good evening, Ate Amy. It's your turn. Hello po. Sa Mhm. akin po, ay, nawala, Ay, Pastor. sorry po, sorry. Ayan. Ayan. First decision. Wisdom. Sandali lang. Gusto mo ikaw magsalita? Oh, no. Ako na. Sige. How can we practice seeking God's wisdom before making decisions? Ano po, yun, number 4. So, sa lahat po ng, as we grow our relationship with God, with Jesus Christ, natututo po tayo na sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay hingi tayo ng approval or guidance sa ating Panginoon. So, yun po ang magiging practice ng isang Kristiyano na may personal na relationship kay God. Yun po yung sa akin. So, bukod dun sa devotion, dumarating ang time na may mga desisyon, sisik mo talaga ang God's help. So, yun po. Salamat po. Amen. Amen. Thank you po. Go ahead, Ate Malen. It's your turn. Nakamute po kayo, Ate Malen. Ay. Balikan natin si Ate Malen. Sorry, Pastor. I'm having a hard time with the phone. Okay, sige. Okay. Sorry, I can't even remove that letter L on my name. I'm having a hard time. Kanina ko po pinaglalaroan, nawawala lang ako. No, I just wanted to answer number 1. Sige po. Asa na nga ba yung iyong share? Ito po. Share po. Ayan. Number 1. No, I'm a very realistic and practical person. Why do you think Solomon asked for wisdom instead of wealth or power? Why would he not ask for wisdom, Pastor? He already had the power and the wealth. Kasi king ka na no? Diba, he's actually, remember last Sunday when you said, he's probably the most wealthiest? Yes. The trillion and trillion of dollars that he has. So of course it's going to ask for wisdom, and the same thing for people, for a common person like us. I don't, if I were to be honest, a lot of people would pray for something that they can feel first, they can see. Hindi ba yun ho ang human nature? Yeah. Give me a job, give me a car, give me money, give me this, give me that. I pray for this. When you have that, then you learn to realize, no, God, this is not really what will make me happy. So that's my answer for number 1 po. Tsaka, alam nyo, halimbawa, wala pang wealth si Solomon, wala pa siyang wisdom, tapos papipiliin siya, wisdom or wealth. A lot of people, tama si Ate Malen, uunahin yung, teka, wealth, pera-pera agad, syempre, para mabili ko na yung gusto ko. Pero, kung isipin mo, mabuti, kunin mo yung wisdom. Kasi kahit wala ka pang wealth, yung wisdom, capable mag-create ng wealth. Kasi may wisdom ka nga di ba? So, because of your wisdom, capable mag-create ng wealth yung wisdom mo. Kaya nga 'di ba nag-aaral yung mga tao, nagtatapos ng med school, ng law school, ng engineering whatsoever kasi nga wisdom can create wealth. 'Di ba? Mga tao nag-enroll sa nursing school, sa kumbaga may sure sila na pag ginamit nila yung talino nila, merong wealth na kapalit. So, unlike kung wealth lang, walang wisdom, pag naubos yun, since wala kang wisdom, punta ka ng casino, wala kang wisdom, inubos mo lahat, sayang, di ba? So, pero Pastor, just for clarification, so that people, we cannot
there should be, people needs to understand the difference between knowledge and wisdom. Yes, yes. Yung example ninyo, people that goes to the casino, these people are all knowledgeable. Most of them are highly educated people. Academically equipped. Oh. Diba? May knowledge lahat ho yan, but do they have wisdom? And according to the Bible, what is wisdom? Mhm. Ang wisdom ay kumbaga hindi lang yung nakabisado mo na inaral mo, 'di ba? Hindi lang Correct. yung nalalaman mo. Kumbaga ito ay kakaibang talino para ma-discern mo yung tama at mali, 'di Di ba? ho ba? Oo, di ho ba? That's wisdom. Kasi lahat, people that goes to school or study, have knowledge. Kahit nga hindi nag-aral, may knowledge eh. Exactly. Mga nag-self-study, mga smart people talaga may knowledge. But do you have wisdom to apply it rightly with your Exactly. knowledge? Kasi yung fear of the Lord ho yun, di ho ba? Amen. Yun yung That's how wisdom. we establish wisdom. The start ng wisdom ay yung The beginning of pagtatakot. wisdom is the Yeah. fear of the Lord. Ang takot sa Panginoon. Mhm. Exactly. Kasi pwedeng napakatalino mo pero wala ka naman takot sa Diyos. Walang wisdom. Correct. Marunong ka lang, matalino. Marunong ka lang. Marunong kang gumawa ng pera, diba? Yeah. Marunong ka. And throughout the history, we witness a lot of people na napakadunong, matalino, no, nag-achieve, talagang ma-achievers. Pero yung life hindi nagre-reflect yung wisdom. Di Correct. ba? Yung mga ganun. Amen, Pastor. Salamat, Ate Malen. Okay, it's your turn, Raymundo family. Good evening, Pastor. Good evening. Sa akin siguro masasagot ko number 1 and 2. Number 1, siguro Solomon, pinili niya yung wealth kasi sorry, Wisdom. sorry. Kaya hindi niya pinili yung wealth kasi ang wealth it's either mauubos siya or pagmumulan ng away. At then sa power naman, for example, like maging presidente ka man pero wala ka namang na wisdom para magpatakbo ng bansa, so wala rin yun. So mas maganda na wisdom ang ayun ang wisdom ang pinili niya. Sa pangalawa naman, even though wisdom ang pinili niya, dinagdag pa rin niya na at least gagamitin niya yon para yung wisdom niya para ma-recognize ang what is right and what is wrong. Kasi ang wisdom pwedeng magamit sa masama at saka sa mabuti. Siguro ang intention niya, wisdom, na at the same time, malaman niya kung ano yung tama, yun ang iano niya sa kanyang pagdedesisyon. Yan lang po, Pastor. Amen. Maraming salamat. Kasi pinakamalaking tool niya sa pagiging hari, yung wisdom, no, na iba sa karunungan. Iba yung dunong lang eh. Iba yung knowledge lang. No, kumbaga tama 'yun, yung academic knowledge. Yeah. You have the wisdom to take up academic college or academic knowledge, but not necessarily pag natapos mo 'yun, may wisdom ka. So, thank you, James. Salamat. Okay, good evening sa inyo, Tita Peps. It's her turn, Tita Peps. Sa akin po, Pastor, I choose number 1 also because I believe, Pastor, di ba, Solomon was very young when he became the king. No, so he really needed wisdom kasi kailangan niyang mag-lead sa mga tao, sa mga God's people. So kung wala siyang knowledge or wisdom, may hirapan siyang gumawa ng decision. Tulad sa buhay natin, kailangan parati tayo hihingi ng wisdom kay Lord kasi kung hindi, mga decision natin magkakamali, we might go astray. Saka, yun lang po sa akin. Thank you. Yeah, ang classic na kwento ng isang kwentong classic na wisdom ni Solomon, yung dalawang babae, no? Parehas may anak. Tapos, yung isa, natutulog, namatay ang anak niya. Ang ginawa niya, pinagpalit niya yung anak niya doon sa buhay na anak, kinuha niya. Tapos di pumunta silang dalawa kay Haring Solomon. Sabing ganoon, yung anak ko po kinuha niya, namatay. Ay hindi, anak ko to, sabing ganoon. Sabi ni Solomon, o sige, kunin yung bata, hatiin sa gitna, ibigay sa kanila. Tapos yung tunay na nanay, ang sabi, ay sige po, ibigay niyo na lang sa kanya. Kumbaga, para lang mabuhay yung bata. So sabi ni Haring Solomon, wala daw ina na papayag
na mamatay ang kanyang anak. So sabi niya, ibigay mo sa tunay na ina yung bata. Tapos pinarusahan niya yung nagsisinungaling. So doon humanga yung yung mga tao sa wisdom niya. Yun galing sa Panginoon yun. 'Di ba? Sa buhay natin, importante yung dunong yung dunong sa Panginoon, hindi yung dunong ng kamunduhan lang. Importante rin yun. Siyempre, kailangan mo ng dunong dito sa mundo na to, di ba? Pero importante yung pag nagdi-decide ka sa buhay, yun yung sabi nga yung discernment, yung wisdom na pag-discern mo ng tama at mali, yan, nanggagaling sa Panginoon yan. Hindi mo makukuha yan sa ChatGPT or sa anumang AI, no? Kumbaga, fini-feed mo lang naman kasi ang mga AI pero it's a tool na magagamit mo to assist you, no? Pero hindi mo makukuha sa kanila yung tamang wisdom na hinahanap mo. Sa Panginoon lang makukuha. Okay, maraming maraming salamat kay Ate Darren. Sabi niya, mas pinili ni Solomon ang wisdom kasi mas kailangan niya lalo yung discernment at alignment na nanggagaling kay Lord. Lalo na siya ay haharap sa malaking responsibilidad na namuno ng mga tao at ruling people. It's not easy. Minuminuto may mga desisyon and choices na kailangan gawin. Yung wealth di niya naman kailangan kasi king na siya. Kumbaga, given na yun sa kanya. And wisdom, yung kailangan niya kasi gusto niya mamuno in a way na morally and biblically grounded. Okay, I agree, no, kay Ate Darren. Kasi kung titingnan natin dito, yung stage na to, makikita nyo to sa First Kings, no? Ito yung stage na nagsisimula siya maging hari. Ang tanong, mayaman ba si Solomon? Yes, mayaman na siya kasi remember, tatay niya yung hari. So, heir siya. So, kung ano may iwan ni King David, di na madadala sa langit yun eh. Ibibigay niya kay Solomon. Pero kasi, ah, kumpara sa ugali ng ibang tao sa mundo hanggang ngayon 2026, ang tao gusto lagi kahit mayaman na gusto magpayaman pa na magpayaman na magpayaman, alam mo yan, ganun yung greed, grabe yung greed ng tao. So siya, okay na, mayaman na naman siya, pero alam nyo nga, katulad ng shinare ko sa inyo kanina, dahil sa wisdom ni Solomon, humanga yung mga mga ibang bansa, no? At binigyan siya ng tribute o binigyan siya ng mga gifts na yun nga umabot ng, kung susumahin mo sa panahon ngayon ay $2 trillion, di ba? Kumbaga ang layo ni Elon Musk, no? So kaya siya yumaman, nang yumaman. So inuna niya yung Panginoon, so dinagdagan pa yung yaman niya. Pero kung ibang tao, no, kahit ako siguro, baka magkamali ako ng desisyon, sabihin ko, oh Lord, gusto ko pa ng yaman kasi hindi enough yung binigay sa akin ni Daddy David. So dahil greedy ako, pwedeng maubos yun, di ba? Eto, kumbaga, galing sa wisdom ng Panginoon. Yan. So, nag-start siya, mayaman na siya kasi nga galing kay Daddy David, pero mas yumaman pa siya lalo because of his, kumbaga, kahanga-hangang wisdom galing sa Panginoon. At hindi lang yun, yung mga hari, binibigay yung mga prinsesa nila, anak nilang prinsesa para mapangasawa ni Solomon kasi para magkaroon ng unification, no, doon sa mga kingdoms, para hindi sila magkaroon ng conflict sa Israel kasi nga malakas na yung military force ng Israel dahil may gabay sila sa Panginoon. Ayan, salamat Kati Darin. Number 3, in what area of my life do I need God's wisdom right now? Sabi niyang mga Advientos. For us po, we need God's wisdom sa lahat ng areas and aspect ng buhay. Especially in our marriage, in our family, at sa bawat desisyon, maliit man o malaki. That is why when we intentionally seek Him and His wisdom, we can discern His voice clearly and our decisions will be aligned to His will. And we are also reminded that we are to trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your paths. Amen. Yun, wisdom na wisdom din yun. No? At saka, importanteng maintindihan natin, hindi lang ang wisdom na pwede natin makuha sa Panginoon ay kagamit-gamit sa lahat ng area ng buhay natin. Kaya sinasabi ni Ate May,
No, even sa marriage, kailangan natin ng wisdom. No, sa trabaho, kailangan natin ng wisdom. Sa negosyo, no, sa kikipagkapwa-tao, kailangan natin ng wisdom, no, para hindi tayo maloko o ma-scam, di ba? Kailangan natin ng wisdom. No, naalala ko, ah, kumbaga, ito yung basis ko nung binigyan ako ng pagkakataon ng Lord maglingkod 6 years ago sa LA Philnas. Yan din yung prayer ko. Lord, bigyan mo ng wisdom. Hindi ito madali. Kumbaga, mabigat tong laban na to at ikaw ang lumaban para sa ministry mo. So, totoo nga na sa 6 na taon madaming ah, baga winding roads, no? At saka mga hills and valleys na pwedeng daanan bilang isang leader. Pero ang sandigan dapat natin palagi yung wisdom ng Panginoon. Amen? Amen. So, tayo po ay dadako sa panalangin, pero bago yan, reviewin muna natin ang ating panalangin. So, ako ang mangunguna sa panalangin, tapos ipagpipray ko ang mga January celebrators na nandito, yung mga pangalan nila. Tapos, sa Church of the Nazarene, ang magpipray ay si bigay natin kay, sandali, pili tayo dito kasi last week si Ate Janet na eh. Ayan. Bigay natin kay Tita Pepot. Ayan. 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 Okay. Tapos, sa prayer request natin, bigay natin kay Dandandan. Bigay natin kay ano. Bigay natin sa kay birthday girl. Ayan. Kay Jasmine. Ayan. Ayan, prayer request. Ayan. Tapos, sa connecting events naman, bigay natin kay Ate Janet. Ayan. Ate Janet. Ayan. So, tapos, ayan, Mission Possible. Ayan, ako na magpipray nito. Ayan. Okay, so simulan natin ang panalangin. Siya nga pala, kasi lagi natin pinagpipray ito linggo-linggo. Ito po yung itsura ng mga GS natin. Ano? Baka curious lang kayo. Sino ba yung mga... No? Kasi kabisado nyo na yung mga pangalan nila pero hindi nyo pa sila nakikita. Ayan. Okay, lumalabas yan ang sama-sama tuwing 4 na taon. Ano? Yung tinatawag na General Assembly. No, last year, noong 2023, nangyari sa Indiana. Ngayon, 2027 sa Kansas yata. So, kung meron kayong pagkakataon, pwede kayo sumama sa General Assembly. Pumunta kayo doon, lumipad kayo doon at magkita-kita tayo doon. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Magandang gabi po. Tinadakila po namin kayo sa buhay namin at kayo po ang aming tinataas. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos ang mapagpatawad. Imbis, Panginoon, na patupad nyo ang karma, pinapatupad nyo grace and mercy. At salamat po dahil talaga namang inambunan nyo kami ng grasya nyo, ng pagpapatawad nyo, ng awa ninyo, ng mercy nyo, Panginoon. Hiningi po namin ang kapatawaran sa mga naisip naming kasalanan, nasabi namin na kasalanan, mga ginawa naming kasalanan. Naway mapatawad niyo po kami. Linisin niyo po kami ng banal na inyong dugo, Panginoon, para po kami ay maging karapat-dapat sa harapan ninyo ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings na natanggap namin, mga answered prayers. Dati, prayer request lang, naging praise report. Maraming salamat sa dinadaanan namin mga problema ngayon dahil kayo pa rin, Panginoon, na may hawak ng sitwasyon ng buhay namin. Salamat din sa mga pagpapala matatanggap pa namin sa kinabukasan dahil nakaredy na lahat ng mga regalo at pagpapala niyo sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang mga sumusunod na supplications, Panginoon, na way pakinggan niyo nawa ang aming mga daing, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga attendees, no? Na umaabot ng 100 hanggang 100 sa listahan po namin, 100 to 150, Panginoon, ang nakasulat, Panginoon. Dalangin namin silang lahat. At kayo po magpala sa kanila.
Ngayon, Panginoon, tinataas namin specifically yung may mga birthday ng January. Pagpalain niyo po sila, yung kanila pong mga wishes ay magkatotoo na ayon po sa inyong kalooban. Si Tito Manny, Acevedo, si Wedge, si John Bugs, si Corazon, si Jasmine, si Mami Zenny, nanay ni Ate Rose, si Vince, si Dudes, si Lola Fe, si Leslie, birthday niya ngayon, si Abby, na pagalingin niyo po at makarecover po siya at maayos po yung kanyang biyahe papuntang Pilipinas. Si Tita Amy, magbe-birthday din, Panginoon. Ingatan niyo siya palagi. At ganun din si Janelle na nasa San Diego, Lord God. We also pray sa mag-asawang Acosta, Dave and Rose, mag-asawang Sempron, Carl and Valerie, at mag-asawang Valdez, si Pastor Bong and Sister Terry, na pagpalain niyo nawa ang kanilang pagsasama, Panginoon, ng marriage nila at patuloy niyo po silang pagdugtungin ng kanilang mga puso, Panginoon. Maraming salamat po sa campus namin. Tinataas namin sa inyo ang Filipino Church, English Church, Spanish Church, North Korean Church, at ang South Korean Church. Pati, Panginoon, yung eskwelahan, yung New Covenant Academy na nangungupahan sa aming campus. Lahat po, Panginoon, ng ministry na ito ay pagpalain nyo, ingatan nyo palagi, Panginoon, tuwing meron pong mga events and gatherings and fellowship. Dalangin namin ito, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Tita Pepot, kindly lead us, praying for the Church of the Nazarene. Thank you. Okay. Lord, we lift up to you the Church of our Nazarene. We lift up to you our General Superintendents, Busey, Crocker, Chambo, Sandberg, Daniel, Sarmiento, our District Superintendent, Mark Lehman, our LA District Advisory Board, our local church board, Pastor Jeff, Pastor Bong, Gurley, and LV, LA Fitness Pastoral Staff, PJ, PN, PB, PR, PQ, English Congregation, Pastor Josue and Belia Tequila, Michael Mata, Dan Bayer, Pedro Torres, Spanish Congregation, Juan and Lima Fajardo, Gladys Rosales, South Korean Congregation, Kai Sun Lee, Moon Ho Lee, North Korean, Jong Wan Lee, Hai Suk Lee, MCB staff, Star and Curtis, New Covenant Academy, and the Filipino Nas churches, Pastor Det, Pastor Sani, Pastor Dondi. Lord, we lift up to you all these people, Lord, na namumuno po sa bawat congregation sa church namin. We pray, Lord, na you give them the wisdom, Lord, as what you gave Solomon, Lord, para malid po nila ng tama ang kanilang bawat congregation, Lord. And we pray also for them every day, ang kanilang mga families. Continue to give them long life, good health para malid po nila ang congregation nila. We also lift up to you, Lord, ang New Academy Church. Ingatan niyo po ang mga bawat bata rito na naka-enroll, na matuto po sila according at magabayan po sila ng mga teachers, especially, Lord, about Jesus, about na paano po sila mag-guide ng bawat teacher para makilala po nila ang ating Panginoon, Lord. I also lift up to our church board, ang bawat leaders namin, ang mga pastoral staff namin, Lord. Katuloy niyo po silang ingatan, bigyan din niyo po sila, Lord, ng good health, long life, especially, Lord, yung mga uuwi ng Pilipinas na ma-provide po lahat ng pangangailangan nila financially, at saka a good health also, Lord, na hindi po sila magkasakit doon, at ma-bless po lahat ng church na dadalawin nila, oh Lord. And I know, Lord, na mga blessings matatanggap din po nila, Lord, financially, oh Lord. Marami pong magsusupport sa kanila at marami din po, Lord, na tutulong sa kanila, especially yung mga taong magsisiuwi. Lord, we continue to pray for all these people, for our church, oh Lord, at patuloy niyo po kaming gabayan. Thank you, Lord, for all these prayer requests, Lord, for all these people. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Heavenly Father, thank you Lord for this day. Thank you for sa oras na to na maipagpipray namin ang mga sumusunod. Tiyataas po namin silang lahat sa inyo, God. For prayer request, God, Darren, acid reflux, God, na maging normal na yung kanyang acidity, God. And Hazel, sa kanyang biking, papasok sa work and pauwi, God, na maging safe po parati siya, God. Samahan niyo po siya parati sa kanyang pagpasok at pag-uwi sa bahay po ng safe. And sa Raimundo family in the Philippines to be okay. Kay Sister Amy na mag-normalize na po yung kanyang blood pressure. And kay Sister Janet, yung kanyang US passport kid na walang maging problema sa kanyang pagdating ng passport na yung expedites, mas mapabilis pa po yung pagdating para po hindi magka-problema sa pag-uwi na sa Pilipinas, God. And thank you, Lord, in advance po. And kay Pastor Sandy sa kanyang cancer, God, maraming salamat po sa magandang nangyayari ngayon sa kanya na patuloy na kagalingan para kay Pastor Sandy na maging maayos, na maging na lahat ng mga medicines na itinitake po niya is maging okay po sa katawan niya at hindi magkaroon ng problema, and lahat po ng mga needs niya is ma-provide po lahat, and yung family po niya, bigyan niyo po sila ng lakas na sa pagbabantay at sa pag-aalaga po sa kanya is maging okay po sila, bigyan niyo po sila ng good health, God, na hindi rin sila magkakasakit po. And yung wala rin pong stress sa sitwasyong ito. And comfort and peace po and condolences kay Sister Minda, God, and safe travel to Sister Minda, Boots, Abby, Acosta, Lola Faye, Pastor Norbert, Sister LB, Baguio, Pastor Jeff, Brother Alvin, Sister Amy, Brother Ben, and Sister May Acosta, na maging safe po ang pagbiyahe nila, God. And kay Sol po, Bisol, na maging safe po yung biyahe nila and walang maging problema, and also na safe po sila sa Pilipinas, na wala pong magkakasakit sa kanila, protection po para sa kanilang lahat. Lord, kayo po ang gumabay sa kanila, sa kanilang mga pupuntahan at gagawin, at kung anong sa mission din po nila, Pastor Jeff, na maging maayos po ang lahat at mas marami pong soul na ma-save din po, God. And mas marami po pong mission na darating pa po. And also, God, for complete healing, Tony and Liza, kung ano man po yung sakit nila, I see, Daddy Tony and Lisa po, God, gabayin niyo po sila na hipuin po ninyo ang mula ulo hanggang paa nila, God, na magkaroon ng kagalingan. Kayo, gabayan niyo po sila, Lord, na lahat ng mga medicines na iti-take nila or kung ano man yung mga dapat na gawin sa kanila, God, is maging maayos po, matanggap po ng katawan nila, na walang maging problema po. And also, God, kay Brother Edward po, gallbladder, God, kay Ray V, kidney, heart disease, fever, Caballero, heart attack, damaged kidney, needs blood, na kasagutan po ito na manggagaling sa inyo, Lord, na kayo ang bahala po sa kanila. Hipuin po ninyo ang kanilang mga katawan, God, yung mga needs po nila, na yung mga tulong, bumuhos ang tulong sa kanila, God, na maging maayos ang lahat po, God. Kung ano man po yung pinagdadaanan nila ngayon. And kay Chin Chin Dance,
Chinchin Dones, kidney, hard time breathing. And kay Sister Janet, work reliever, na magkaroon po, makahanap po sila ng magre-reliever po kay Sister Janet while she's in the Philippines, God, na maging, na yung reliever na papayad sa kanya is maasikaso at na talagang available po yung time na hindi magkakaroon ng conflict. And kay Sister May Acosta, backache, spinal, and Margarita, apo of Ate Daisy, right medication for cholesterol. Sister Minnie, coughing. Evelyn from Japan to visit the Raimundos, to be safe ang pagpunta po nila dito. And Lola Fe, nerves damaged legs, neuropathy. Thank you, Lord, sa buhay ni Lola Fe na sa edad niyang to is malakas pa rin po siya, and we know, God, na hindi niyo siya pababayaan, na mas mahaba pang buhay na ibibigay ninyo kay Lola Pe, God. Thank you, Lord. And kay Rose, find a church in Washington, D.C. na maging na yung mapuntahan po ni Sister Rose na church sa Washington, D.C., God, is yung katulad din sa La Filnas na talagang family din po ang makita po niya yung church, and makapag-serve din po siya ng sa inyo ng tuloy-tuloy din po, God, dahil maganda ang heart nila, Sister Rose, na talagang gusto po nila mag-serve, God. And safe din po sila parati sa Washington, God. And good health din po sa kanila. And Madeline Polancos, healing, blood transfusion, finances. Dad of Pastor Bert, Karen, be God-fearing, soften, and change of heart to be more closer to God. And kay baby Lebleb, no jaundice, more breast milk, na maging malusog siyang bata, and maging maayos yung kanyang kalusugan, God. And Pastor Jeff, Tita Pepot, knee pain, and sa akin din po, Lord, na give us wisdom, God, kung ano yung mga dapat namin kainin, kung ano yung dapat namin gawin, and yung kung may medication man na kailangan, God, na maibibigay ng mga doctor sa amin, God, na maging maayos ang aming paglalakad at pagkilos, God. Maraming salamat po. And kay Job, sciatica, muscle pain, peniformis, muscle, na maging maayos po yung kung ano man po yung pinagdadaan ngayon ni Job, na magkaroon ng kagalingan, God, na katulad ng mga pagpapagaling din po ninyo sa nang nagka-sciatica rin ako, Lord, na alam ko na si Job is gano'n din po na pagagaling siya, bibigyan niyo siya ng wisdom, God, kung ano yung mga exercise na dapat niyang gawin, God, at kung ano man yung mga dapat pang kung may medication siyang kailangan inumin, God, na maging effective sa kanyang katawan, God, na hindi na siya mahirapan. And kay Pastor Claire, job application, bar exam, God, we're praying for PQ na bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang exam na makapasa po siya. And sa kanyang job application na makahanap po siya kagad ng work, God. And also, God, for Brielle, severe skin problem, God, na kung ano man yung irereseta ng dermatologist, o kung ano yung mga doctor na dapat na tumingin sa kanya, Lord, is maging effective lahat ng mga medication na ibibigay sa kanya, and completely healing, God, for Brielle, and sa lahat ng may mga skin problems pa po. And for Hollywood housing managers, tenant, no
untoward incident safety for all. And kay Sister Susan, Patrick, Noel, able to walk. And Tyron, CJ, Pastor Jeff, US citizenship application, God, and Aerotechnic, more business, traveling mercy for all our drivers, night shift, duty safety, good health for all members, Mission Possible February 26, safe, successful financial provision, God. God, we're praying lahat ng mga prayer request na to, God, is kayo po ang nakakaalam kung ano po yung mga kasagutan po. And in advance po, maraming salamat po dahil alam po namin na lahat ng mga kahilingan, lahat ng mga healing, lahat ng mga provision na kailangan po, God, is kayo po ang gagabay, kayo po ang hihipo sa bawat isa, God. Maraming salamat po, God. Maraming salamat po, God, sa paggabay ninyo parati. In Jesus' name we pray, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga connecting events. We pray for our programs, for the projects in the church, evangelism and discipleship, and missions. Lord, we lift up to you, Lord, yung team building ng La Filnas that would be on Saturday. We pray for the Alab Night Friday. We pray for the missionary send-off celebration. We pray, Father God, for the date night for the engaged married couples. Lord, we pray for the renewal of vows for the married couples. Lord, we pray for the launching of Mission Possible 2026. We pray for the Dakila breakfast prayer Saturday 8 to 10, and we pray, Father God, for the Irog podcast Thursday 9 to 10. Father, we lift up to you all these events. We pray, Father, that you will just move mightily, Lord, in all the plannings. We just touch all these people who will be participating, Lord, for all these programs, for this discipleship and evangelism. We pray for your spirit to just speak to your people, that everyone will just take part, Lord, for the ministry building, for your kingdom building, oh Lord, that everyone will grow spiritually, that everyone would have the heart of Jesus to reach, Lord, for the lost. We pray, Father, that you will just continue, oh God, to transform your people by the power of your Holy Spirit, that everyone would have the desire to grow more this 2026. Lord, all for your glory. We pray for your hand, oh God, whatever it is that whatever it is that they're going through right now, the Irog, the Dakila, Lord, we pray that you will just orchestrate events and circumstances that everyone will be able, oh God, to join to all these programs of the church. We pray, Father, that you will just remove any hindrance, Lord. Alisin mo yung mga hindrance upang hindi makadalo yung mga miyembro, Panginoon, ng aming church. Patuloy ka, Panginoong, magpala sa lahat ng mga gagawin ito. Kayo po ang mag-ingat. Kayo po ang mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan, O Lord. And above all, we pray that your presence, your power will just be upon your people. As these events, the programs, and the discipleship, Lord, will take place. We just commit to you everything, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po. Panginoon, tinataas namin, Panginoon, yung aming missions, Panginoon, local church mission, Panginoon, na international in nature, by nature, Lord God. We pray, Lord God, sa Teknosam, Panginoon, i-ready niyo po, Panginoon, yung mga empleyado nila, Panginoon, para po mas makilala nila kayo, Panginoon. Ganun po ang mga iba't ibang districts. Ang Metro Manila District, Panginoon, ang Awake International, ang Church ni Pastor Sunday, ang Hillcrest Baptist, Panginoon, sa Malabon na Church nila Pastor Riwel Tika, ang APNTS, Asia Pacific Nazarene Theological Seminary, yung mga professor, mga empleyado, Panginoon, ay maihanda niya, Panginoon, ang Southern Tagalog District, ang New Covenant Fellowship sa Montalban, Rizal, Panginoon. Pastors, Panginoon, ng mga pastors of Rizal or PARI,
dalangin namin na i-ready niyo rin sila, Panginoon. Ganun din po kami, i-ready niyo, Panginoon, ang Philippine Nazarene College at ang La Trinidad Nazarene Learning Center, mga teachers and staff sa Baguio City. Ganun din, Panginoon, ang mga values education teachers, students, Bible College students, and sa Baguio City rin, Panginoon. We also pray for the Philippine Luzon Highlands District. Nagaganapin din, Panginoon, sa Baguio City. Ang Metro Luzon District sa Angeles City, Panginoon. Ganyan, Panginoon, ang Batolan Church na mabisita, Panginoon, ni Pastor Bert, Panginoon. We pray, Lord God, na pagpalaan niya nawa ang lahat ng simbahan at mga distrito na pupuntahan namin na binubuo ng maraming simbahan. Aabot po sa humigit kumulang na 1,000 tao ang makakaharap at makaka makakasama namin. Dalangin namin na ang wisdom niyo po, Panginoon, ang mag-flow. We pray na pagpalaan niyo nawa ang aming mga katawan, na hindi po kami magkasakit, enough finances para po magamit sa aming pang-araw-araw na gastusin doon at maging pagpapala rin sa marami mga tao at simbahan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong maglingkod. In Jesus' name, Amen. Praise God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito muli, Panginoon, na Ikaw ay aming Diyos na tunay na dumidinig sa aming mga dalangin. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong kahabagan at higit sa lahat ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Panginoon Diyos, ayahan mo nga sa gabing ito, sa aming pamamahinga, Panginoon, Ikaw pa rin ang aming makanig at maranasan. At sa kinabukasan, Panginoon, ay kami bangon na taglay niya ang iyong kalakasan at kagalakan sa aming mga puso. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Bert. Buksan natin mga bintana at tayo ay mag-picture-picture na. Ayan. Ayusin natin to. Ayan, ayan, ayan. Okay, sandali lang po. Ayusin ko lang. Okay, dokes. Ayan, ayan. Okay. Nandito po ako yung sa Aurora Borealis. Aurora Boulevard, Cubao. So, sa mga nagtatanong pala kung merong Friday D-Cluster sa Friday, meron po. Pero meron din practice yung worship team. So, yung last run nila, makikisabay tayo. So, performance level na yun at makiki-worship tayo. Tapos may small prayer gathering lang and then more of fellowship, kainan. So, kasi to give way for the worship team. Kasi supposedly, yung Pomona, on that Saturday, kaso nag-reschedule sila. Pero the next Saturday, January 31, yun po yung sa atin naman yun, yung church natin, yung team building natin. Okay? So, 1, 2, 3, and smile. There you go. Maraming salamat. God bless you. Tulog ka na, Naya. Gabi na. Thank you. Good evening. God Happy bless. birthday, Lola Fe. Happy birthday, Jasmine. Happy birthday, Tita Amy. Sa lahat na magbe-birthday. God bless you. Bye! Bye.